So, lahat ng nagpapasaya, katulad ng mga drugs, Okay. na ano din ako doon, hanggang sa unti-unting nawawala yung mga blessings. Nawalan ako ng faith sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ko ganon. Bakit dinadanas ko itong napakabigat ng mga problema? Kaya nung nabasa ko yun, sabi ko sa'yo talagang parang yung buong katawan ko talagang nangilabot. Tapos yung parang bumagsak ako sa sa sahig. Oo. Para bang ang konsensya ng tao na ano nangyari, bakit ganun? Bigla kang sumuko. Hindi mo pa alam kung anong ginagawa ni Lord. Ibang-iba. Ang lakas ng presence ni Lord sa akin. Mahal ako ni Lord eh. Hi! Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Lahat po tayo ay naghahanap ng kasiyahan sa buhay. Pero kadalasan, yung mga kasiyahan na napupuntahan natin ay nagdudulot lang ng kabiguan. Na sa bandang dulo ay isa pala itong patibong or trap. Alamin po natin ang kwento ng ating guest ngayon kung paano niya natagpuan yung kasiyahan na walang kalakip na luha. Yung kasiyahan na pagdating sa dulo ay may kasama palang buhay na walang hanggan at totoong joy na naggagaling sa Panginoon. Welcome po natin ang napakagandang kaibigan ko, si Binibining Aurora Salve. Thank you. Dati po siyang sige na kwento mo sa amin, 'di ba? Ano ba yung mga panahon mo? 'Di ba? Sino mga kasabayan mo noon? Kailangan pa ba uriratin? para lang ma-connect ng mga tao, di ba? Siyempre, gusto ko rin i-share talaga. Pinanganak ako sa isang maliit na town sa Bicol, which is Bulan, Sorsogon. 5 kami magkakapatid. Tapos dito ako sa Manila nag-college sa UST. Kumukuha ako ng nursing. Tapos, ang isang araw, nagpuntahan kami sa Sampaguita Pictures, tapos doon ako na-discover, kaya naging artista ako. So, ilang taong ka niyan? 17. 17? Ang bata. 17, okay. Natanggap ka? Natanggap ako sa tulong ni Pips. Si Tirso Cruz. Si Tirso Cruz kasi nag-shooting sa Sampaguita. Pinuntahan namin para manood. Tapos nakita ako ng director. Tinanong ko kung gusto ako mag-artista. Sabi ko, opo. Kaya nga ako mahilig sa mga shooting na ganito. Manood ng shooting. So, kinunan kami ni Pip as parang love team yan. Nag-uusap kaming dalawa. Kinukunan lahat yung angle ng mukha ko. After 3 days, si Dr. Perez nagpadala ng call slip at sinama ako sa isang pelikula na si Rosemary at saka si Ricky, Young at Hearts. Yun, tapos that's the start. Okay. Tuloy-tuloy na. Kinontract na ako ng Sampaguita. So, pinartner ako kay Pip. Marami kaming ginawa ni Pip. So, hanggang sa nasa kasikatan naman ako ng konti nung nakilala ko yung asawa ko. Okay. Tapos, nagkasundo kami na magpakasal na. Okay. So, batang-bata pa ako na pangsawa Wala ka bang 20 o meron naman 19. 19? So, anyway, nung Nagpakasal kayo? Nagpakasal kami. Tapos, nagkaroon kami ng 2 anak. So, medyo nagkonting layla. Tumigil ka sa pag-artista. Naging, muna ako, Housewife. And a good mother. Wow. Hanggang sa nagkahiwalay kami. Okay. Punta ako ng Amerika.
Tapos nung nakatira ka doon, nagbabakasyon-bakasyon sila. Yeah, nagtayo ako ng restaurant doon. And then, it took 7 years. Tapos, nagkaroon ng konting problema. Yun ang medyo start ng medyo hindi magandang nangyayari sa buhay ko. Kasi, nung bagong tayo yung restaurant, okay, ang ganda ng dating ng kita. So, nakalimutan ko ng magsimba. Nakalimutan ko na rin magdasal. So, syempre, alam mo naman, bata pa tayo, tapos medyo nagkapera, tapos hiwalay, walang pamilya. So, naghanap ka ng kasiyahan sa labas. Yeah. Okay. So, lahat ng, nagpapasaya, katulad ng mga drugs, Okay. na din ako doon, hanggang sa unti-unting nawawala yung mga blessings. Unang-una nawala is yung restaurant. Kasi kailangan namin maghiwa-hiwalay na ng mga business partner ko. So, Nalugi ba? hindi siya nalugi, kundi nagkaroon ng problema yung Pag-handle ng... samahan namin, Oo, pati pag-handle ng ng kita at finances, Yeah, oo. ganyan. Nagkaroon ng Kasi umuwi ako dito sa Philippines na may inaasikaso akong ibang business. So, yung partner ko ay nag-take over, tapos doon nagka-start Nagkaroon ng problema. Oo. Okay. Nawalan ako ng faith sa Panginoon. Kasi there was a time na talagang nawala yung restaurant ko. Siyempre, wala na rin akong pambayad ng mortgage ng bahay ko every month kasi malaki din ang mortgage noon. Hanggang sa parang hindi ko na alam ang gagawin ko. So, unti-unti yung mga alahas ko, yung mga Rolex, yung mga unti-unting binibenta ko na para pang... Pinipilit ko talaga ma-save ang bahay. Oo. Unang-una yung bahay ang gusto ko ma-save. Hanggang sa naubos na halos yung mga alahas ko, yung mga ipon ko. Wala pa rin akong ma-decide na trabaho. Hanggang sa naubos yung mga alahas ko para pangbayad unti-unti ng mortgage niya, nag-decide na ako na ibenta. Okay. So, nung nabenta ko yon, di nagkapera na naman ako, yun na yung pupunta ko ng Vegas. So, pagdating ko doon sa Vegas, nandun na yung tukso. Tapos yun, doon na ako na umpisan mag-isa. Tapos, sugal-sugal. Okay. Hanggang sa na-realize ko na wala na pala akong pera. Oo. Yun na. Tapos yung kita ko dun sa aking trabaho, pinag-aabot-abot ko lang. Pagka nabayaran ko na yung renta ko sa sa bahay, mga utilities, babakasakali ka naman dun sa casino. Ganun lang ang buhay, ganun lang. Yun na nagre-rent na ako dun sa Vegas ng mga apartments. Isang beses na nawalan ako ng pera dahil nga sa kasusugal, halos wala na rin ako pambayad sa renta hanggang naibig ako. Okay. Tapos saan ka lumipat? Yung friend ko na nakatira doon, siya yung tumulong sa akin. Doon muna ako sa kanya hanggang sa makahanap ng trabaho. Tapos, Nung bang nalulong ka sa sugal, lulong ka rin sa drugs na mga panahon na yan? hanggang sa nag-decide ako, may nakapagbalita doon sa friend ko sa LA na nasa Vegas nga ako. Tapos yun nga, ganun ang naging resulta ng nangyari sa restaurant ko. Tapos yun nga, naibig ako. Umiyak ka kay Lord nun. Oo, yun nga yung... Ano nangyari? Ang sabi mo sa kanya? Sabi ko, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ko ganon. Bakit dinadanas ko itong napakabigat ng mga problema? Sabi ko, oo, kasalanan ko dahil ako rin ang gumagawa ng pero sana naman, bigyan mo naman. Aminado ka naman na kasalanan mo. Oo, inaamin kaya ko ka bumagsak. naman. Oo. Pero sabi ko, bakit naman inuubos mo lahat talaga? Yung wala na akong, hindi na ako makakilos. Yung parang ganon. Paano ba ako makaka-umpisa uli? Tapos hanggang sa, yun nga, doon sa, during the time na nandun ako sa ganung sitwasyon, nakausap ko nga yung isang friend ko doon sa Vegas, tapos meron siyang pamangkin na
na nandun sa bahay niya, naririnig niya. Tapos sabi niya, tita, sabi niya, mamaya mag-usap tayo. Sabi ko, Ano yung naririnig niya? yung problema ko. Tapos narinig niya, Kinukwento mo kasi dun sa isa. narinig niya na parang nawalan ako ng faith kay Lord. So, Christian siya. So, nag-usap kami. Tapos, hanggang sa dumating yung time na sa pag-uusap namin, sabi niya, tita, sabi niya, alam mo ba yung, nabasa mo ba yung parang poem na Footprints in the Sand? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, hindi ko pa nabasa. Sabi niya, ganun, basahin mo. Tapos nung nabasa ko na tungkol dun sa akala mo nag-iisa ka, akala mo iniwan ka na ng lahat ng nagmamahal sa'yo at saka pati si Lord, ganun. Hindi pala. Bit-bit ka pa rin pala ni Lord. Kaya isa lang yung footprints in the sand. Yung, kasi nung umpisa, dalawa. Umpisa, yung diba? dalawang tao yung lumalakad, apat na paa yung bumabakat sa sand, di ba? Yeah. Tapos hanggang nung lumalakad, biglang naging isa na lang. Isa na lang. Akala ng tao, isa na lang kasi iniwanan siya ni Lord. Oo. Pero ang paliwanag pala doon, Bit-bit siya ni Lord. kinarga pala siya. Oo. Kaya paa na lang ni Lord yung natira. Kaya nung nabasa ko yun, sabi ko sa'yo talagang parang yung buong katawan ko talagang nangilabot. Tapos yung parang bumagsak ako sa sa sahig. Oo. Para bang ang konsensya ng tao na ano nangyari, bakit ganun? Bigla kang sumuko. Hindi mo pa alam kung anong ginagawa ni Lord. So, talagang sumisigaw ako, nagsusorry ako kay Lord. Tapos hanggang sa nahimasmasan ako nung pinainom nila ako ng tubig. Tapos sabi nung friend, yung pamangkin ng kaibigan ko, sabi niya, bukas, sabi niya ganun, sumama ka sa akin, sabi niya. Sinabi niya ako dun sa simbahan dahil mayroon silang parang service. Tapos nag-enjoy ako na para akong siraulo. Iyak ako ng iyak. Tapos kinakausap ka ng ng pastor. Naku, talaga grabe iyak ko. Hindi ko malaman bakit ako iyak ng iyak. Hanggang na-realize ko na hindi pala ako iniwanan ni Lord. Nandiyan pala siya, bit-bit niya ako. Magmula nun, inano ko sa sarili ko na siya nang bahala sa akin. Lahat ng mga problema ko, sa kanya ko na sinasabi lahat. Pag hindi ko na kaya, Lord, tulungan mo ako. Kailangan ko ng tulong mo. Anong gagawin ko? Para bang nakikita ko yung nandun pa rin siya na lagi, let's say yung trabaho ko noon dahil caregiver ako kahit saan na lugar. Naging caregiver ka rin. Tinuwagan lang ako ng ng agency, sasabihin, eto, may pasyente ka, eto address. Ako na mag-isa nagda-drive, pero kung iniisip ko, kung iisipin mo, delikado yung kasi, syempre, pagpunta mo doon sa isang bahay na hindi mo kilala, hindi mo alam kung sino nandun, di ba? Sasabihin ko lang, Lord, samahan mo ako. Hindi ko kilala itong mga taong to, sabi ko gano'n. Iligtas mo ako sa masamang mangyayari, kung ano man ang ano. Pagdating doon, wala. Dinadala niya ako sa pamilya na mababait, talagang hanggang sa naging ilan yung pasyente ko. Lahat sila pamilya. Turing sa'yo. Ibang klase si Lord, ibang klase magparamdam sa'yo. Yung mga bisyo, ano nangyari? Lumala lahat yun. Agad? Hindi naman. Actually, kasi siyempre, bago pa lang na ramdam mo yung talagang may struggle. Ang tindi ng pagsisisi mo, di ba? Pag halimbawa, gumaganda naman ang buhay mo, Bumabalik ka na naman. Oo, parang kumakaltas ka na naman doon. Bumibitiw ka na naman kay Lord. Umaayos na naman ang buhay mo. Maanda na naman yung demonyo sa sa buhay mo. Hanggang madadapa ka na naman, ganon. Struggle talaga, struggle. Hanggang sa na-realize ko, nung tumawag yung anak ko sa akin na, Mami, umuwi ka na dito. Sabi niya ganon, dahil may edad ka na, wala kang kasama dyan, nagtatrabaho ko pa, matanda ka na, ganon. Kailangan magpahinga ka na. Pinagbigyan ko na yung anak ko. Okay. Yung pagbibigay ko sa anak ko na umuwi dito, lahat yun.
nawala. Kasi naramdaman ko yung saya ng buong pamilya, ng mga apo. Namura lahat yung mga problema ko sa buhay. Kaya totally nawala na lahat yung pati sigarilyo, wala na, pati yung drugs, wala na. Lahat ng mga talagang toxic sa buhay ko, inalis ko na lahat. Pati mga toxic na mga kaibigan, medyo hindi na masaya kasama, hindi ko na rin, inalis ko na rin. So, Palagay mo si Lord ang nag-alis sa'yo nun, Oh, yeah. naglipat sa'yo. ibang-iba, ang lakas ng presence ni Lord sa akin. Mahal ako ni Lord eh. Paano mo nararamdaman yung pagmamahal niya Nararamdaman sa'yo? ko, lahat ng mga hinihiling ko sa Kanya, kahit na noon pa, talagang nararamdaman ko nangyayari. Sa ngayon, mas lalo. Wala na akong nararamdaman na problema, wala na akong stress, wala na akong galit, hindi na ako nagugutom, hindi na kailangan magtrabaho. Naranasan mo yung gutom? Naranasan ko rin yung na magpakulo ng sachet ng anong tawag doon, yung seasoning, Oh. tapos kanin lang. Yun ang pagkain mo? Naranasan ko yun. Naranasan ko yung nagbibilangan ko ng barya sa alkansya ko na nawala na. Wala na yung mga buo ko, kundi barya na lang hanggang pupunta ako sa grocery store sa Amerika. Meron kasi ng mga coin changer na magiging buo yung coins. Nangyari sa buhay ko lahat yun. Kaya, thank you Lord, inalis niya ako. Kumbaga sa nasa lusa ka na inahon niya ako. Sa ngayon, wala na ako. Kontento na ako. Kasama ko yung mga apo ko, yung mga anak ko, walang ginawa kundi marinig ko yung I love you, Mommy. Ang galing ni Lord. Ang galing. Thank you, Lord. Kung noon wala kang pagkain, nagugutom ka, ngayon may restaurant ka na ulit. Binalik sa'yo. Yeah. Yung mga anak mo, kumusta sila? Ay, sobra. Hindi ko nga alam. Sabi ko, Lord, ano bang ginawa kong kabutihan na ganito ang trato sa akin ng mga anak ko. Pati mga asawa ng anak ko, mga manugang ko, ang babait. Parang anak ko na rin sila. Talagang totally. Ano na nga uli yung favorite verse mo, sabi mo? At paano mo naging favorite verse yun? Nung araw, may kaibigan ako na nagpagawa ng maraming copy ng libro tungkol kay Lord. Ang title ng book niya is With God, All Things Are Possible. Yun ang talagang pinanghawakan ko. Lahat ng mga plano ko sa buhay, lahat ng mga kung ano man ang bala kong gawin. So lahat inihingi mo sa kanya, lahat Yes. pinapaalam mo sa kanya. Yes, oo. And then lahat sinusunod Lahat mo. nangyayari. At lahat naman ng sinunod mo, nagtatagumpay. Yes, Was yes. there a time na hindi ka sumunod? Na naging matigas ang ulo mo? After nung mga pangyayari na na-realize ko yung footprints and the sand, hindi na. Naniwala na. Na talaga. Solid na talaga ang pakiramdam ko na siya lang talaga ang kakampi natin sa buhay natin. So siya na ang pinamahala mo Pinamahali. sa buhay mo. Siya na mamamahala. Pinagkatiwala mo Yes, ng buhay mo sa yes. kanya. At dahil doon, nawala na lahat ng stress mo. Correct. Oh, hallelujah. Praise God. At nakikita nyo naman, di ba? Yes. Nakikita nyo naman ang buhay ko ngayon. Pagkausap mo si Lord, halimbawa ngayon, anong sinasabi mo sa Kanya? O halimbawa, nandiyan siya sa harap mo ngayon, anong gusto mong sabihin sa Kanya? Lord, diyan ka lang ha. Huwag mo akong iwanan. At lahat ng dapat na mabuting gagawin natin, i-guide mo lang ako at susundin kita. Ganun kalaki ang tiwala ko sa Kanya. Talagang lahat ng mga decision mo, lahat ng mga problema mo, tawagin mo lang siya. Kahit saan ka, pwede mong tawagin si Lord. Kasi kasama mo na Kasi siya. kasama mo na siya. At di ka niya iiwan. Yes. Di ka niya pababayaan. Yes. Yun. So wala ka ng takot. Wala na.
Wala, kahit ano. Bawa sa death, wala kang takot. Actually, 2 beses na akong muntik mamatay eh. Okay. Sa ospital. Sabi ko lang, Lord, sabi ko, hindi ako natatakot kahit kunin mo na ako. Mhm. Pero sabi ko, sa saya ng buhay ko ngayon, na matagal kong hindi naramdaman, Mhm. pagbigyan mo lang muna ako. Mhm. Kahit mga ilang taon na makasama ko yung mga anak ko. Mhm. Yung mga apo ko, gusto ko makita sila lumaki. Yun lang ang hinihingi ko sa kanya. At pinagbibigyan niya siguro ako ngayon dahil ngayon Sure. okay na naman, nakakatayo na naman ako, nakakapunta na naman ako sa mga showbiz events, ganun. So, talaga nakikinig siya. Nakikinig siya. Kung ano yung ina-ask mo, binibigay niya. Yeah. Nare-receive mo naman. So, kung may mga nanonood sa atin, mga nahihirapan sa buhay nila, or mga taong nawawalan ng pag-asa, ano yung pwede mong ipabaon sa kanila na pwede nilang panghawakan pag sila dumating sa mga sitwasyon na gano'n? Para sa akin, sa experience ko, Ami, huwag silang bibitaw. Saan sila wag bibitaw? Kay Lord, Okay. maniwala ka na may gagawin si Lord na tulong para alisin ka kung ano man yung problema mo na kinasasangkutan. O may answer din na no, kasi meron siyang mas magandang plano para sa atin. Yeah. O may answer din na wait, kasi hindi pa tamang panahon, kasi pwedeng hindi ka pa handa. At Pwedeng, magugulat ka yeah. talaga sa ano ni Lord, sa work niya. Ibang klase. Ano yung kinagulat mo na ginawa niya? Nakalimutan mo na. Oh, nangyari na yun. Yung hiling ko kay Lord. Araw-araw nung meron akong migraine. Okay. After nung nanganak ako sa pangalawa ko, nagiging vitamins ko na ngayon, yung Ava Migraine na, Oo, yung gamot sa gamot migraine. dati sa migraine. Araw-araw talaga may migraine ako. Ang sama ng pakiramdam ko. One time, sa 700 Club, naka-on lang yung TV, nagme-makeup ako, may lalakarin ako. All those who have migraines, magdasal kay Lord, ganyan. Sabi ko, Lord, please, tanggalin mo na itong migraine ko. Sabi ko, hirap na ako. Araw-araw, ginagamit ko ng parang kanin yung Ava Migraine. Baka naman may diferensya yun na hindi maganda pagka sobra na, di ba? Alam mo, magmula nung nagdasal ako na yun, hanggang sa after a month, naramdaman ko, taka muna, nawala yung migraine ko na. Matagal na akong hindi nagkaka-migraine na. Naalala ko ngayon yung dasal ko na yun. Sabi, Lord, sabi ko, thank you. Pinakinggan mo yung dasal ko. Yun, yung mga ganung bagay. Love na love ka naman ni Lord. Oo, talaga. Lahat ng hilingin mo, binigay. Sabi ko nga sa'yo, lahat ng hiningi ko sa kanya, hindi man na umubra sa isang iglap. Hindi lang agad. Nakukuha. Binibigay pa rin. Binibigay pa rin niya. Oo. Yun yung hope actually. Yeah. Diba? Yung alam mong mangyayari, pwedeng hindi ngayon, pero definitely mangyayari. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa, ng tiwala. Mangyayari at mangyayari. Amen. Mangyayari. Hallelujah. Maniwala kayo sa akin, talaga mangyayari. Dahil yun ang nangyari Dahil sa'yo. naranasan ko yun. Let's pray. Samahan ko ako. Please agree with me. Father God, in Jesus' name, thank you very much po sa magandang patutuo ni Aurora Salve ngayon sa amin. Nawa po ang kanyang patutuo ay maging inspirasyon sa nakararami, Panginoon, sa mga tao, lalong-lalo na sa ating mga audience ngayon na nanonood, na may pinagdadaanan sa buhay nila, na kung ano man sa sitwasyon nila, isuko nila sa iyo lahat ng kanilang sitwasyon at maranasan nila na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na totoo, ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na hindi bumibigo sa mga taong tumatawag sa iyo dahil sinabi mo, ang sino man tumawag sa akin, ang sino man nagtitiwala sa akin, ang sino mang umiibig sa akin, ay sasamahan ko, tutulungan ko, ililigtas ko, tulad na sinabi mo sa Psalm 91. In Jesus' name po, yun ang aming panalangin. Pero ngayon, sa iyo kapatid, kung gusto mong isuko ang buhay mo sa Panginoong Jesus, gusto mo ipagkatiwala ang iyong buhay sa Kanya at maranasan mo ang katagumpayan
na naranasan ni Aurora, isa lang ang kailangan mong gawin. Tanggapin mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Sabayan mo ako sa panalangin na to. Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob mo. Maraming salamat din sa banal na spirito na ibibigay mo sa akin na makakasama ko, na hindi mang-iiwan sa akin. Tulungan mo ko na mas makilala ka pa. Maraming salamat sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen.